Sir, tanong ko lang po kung believers of Jesus ka, stop asking forgiveness. Nakita ko lang po ito sa post dito sa TikTok. Alam mo, napanood ko din yung video. Mabuti pinaalala nyo po sa akin. Alam nyo, kung mapapanood nyo yung video, na kapag daw believer ka na kay Jesus, huwag ka nang humingi ng tawad. Tapos na daw iyon sa krus. Pag humingi ka pa ulit, parang hindi ka naniniwalang pinatawad ka na. Sounds good, di ba? Pero, tama ba iyon ayon sa Biblia? May dalawang katotohanan sa scripture na dapat magkasabay nating intindihin. Una, tapos na ang kabayaran ng kasalanan sa krus. John 19 verse 13. It is finished. Colossians 2 verse 13. We have been forgiven of all of our sin. Ibig sabihin, hindi na ulit babayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Complete na. Full, once and for all. Pero, may isa pang truth. Ang tunay na mananampalataya ay patuloy na lumalapit sa Diyos, umaamin at humihingi ng tawad. At ito ang malinaw na utos sa New Testament. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. 1 John chapter 1 verse 9. Hindi ito sinulat para sa mga unbelievers. Sinulat ito para sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang paghingi ng tawad ay bahagi ng relasyon, hindi para ma-save ulit. So ano ang ibig sabihin ng confession kung believer ka na? So kapag believer ka, ang kasalanan mo ay nabayaran na judicially. Pero ang relasyon mo sa Diyos, maaaring nadudumihan pa relationally. Parang ganito, hindi mawawala ang pagiging anak mo ng Diyos. Pero minsan, may mga moment na hindi kayo okay. At ang confession ay hindi para maging anak ka ulit, kundi para ma-restore ang closeness mo sa Diyos. Sige, para mas malinaw ganito. So may isang tatay at anak, mahal na mahal ng tatay ang anak niya. At kahit anong mangyari, anak niya yan habang buhay. Pero isang araw, nagkamali yung anak, sinigawan ng tatay, at nasaktan ang puso ng tatay. Nakaramdam ng guilt ang anak. Ngayon, may nagsabi sa anak, huwag ka nang humingi ng tawad, huwag ka nang humingi ng sorry. Anak ka naman niya, guaranteed naman na mahal ka niya at may pagmamahal siya sa'yo. Tama ba? Hindi. Dahil kahit hindi nawawala ang pagiging anak niya, may nasirang closeness. May nabasag na relasyon. Hindi niya sinabing, sorry papa, tanggapin mo ulit ako bilang anak. Hindi. Ang sinasabi niya, Papa, sorry, nasaktan kita. I want closeness again. Ganito rin ang confession natin sa Diyos, hindi para ma-adapt ulit ng Panginoon, kundi para ma-restore ang intimacy natin sa Kanya. Kaya ang tanong, mali ba ang paulit-ulit na paghingi ng tawad sa Diyos? Ang sagot, depende. Kung humihingi ka ng tawad dahil iniisip mong hindi sapat ang ginawa ni Jesus, mali yon. Kung feeling mo kailangan mo pang magbayad dahil sa kasalanan mo, mali rin yon. At kung feeling mo rin natatakot ka na baka hindi ka saved, mali rin yon. Pero kung humihingi ka ng tawad dahil gusto mong maging honest kay God, gusto mong may tunay na pagsisisi, may desire na magbago, tama iyon ayon sa Biblia. That is healthy, that is humility, and that is relationship. Ang tunay na believer ay hindi nagtatago ng kasalanan, hindi lumalayo parang walang pakialam, at hindi rin nagko-condemn sa sarili. Kaibigan, hindi ka robot na tumatanggap ng one-time forgiveness download. You are a child of God in a real relationship. At sa relasyon, kapag nagkamali, lumalapit. Kapag nasaktan, humihingi ng tawad. At ang paghingi ng tawad ay hindi insulto sa ginawa ni Jesus. Ito ay patunay na buhay ang relasyon mo sa Kanya. And this is relational. And that is a healthy faith.